bonding. Kaya naman, nung naisipan naming mag-road trip papuntang Mount Cristobal, excited kami pareho. Hindi pa kasi kami nakakapunta doon. Hindi ko alam na yung excitement namin mapapalitan ng takot at pagtataka. Isang pangyayaring babago sa buhay naming mag-asawa habang buhay. So ayun nga po, Sir Jupiter, excited na kami ni Edna sa road trip namin papuntang Mount Cristobal noon. Nag-research na kami kung saan maganda magstay, ano yung mga pwedeng gawin doon, at nag-impake na rin kami ng mga gamit namin. Parang ilang araw na lang ata noon, aalis na kami. Pero biglang nagkaroon ng emergency. Tumawag ang kapatid ni Edna at sinabi nito na ang nanay daw nila isinugod sa ospital at inatake daw sa puso. Siyempre nagulat kami, agad-agad kaming pumunta sa kanila. Nung nakita namin ang nanay ni Edna nakahiga siya sa hospital bed at wala siyang malay. Umiiyak yung kapatid ni Edna. Sabi ng doktor kailangan daw operahan agad at kailangan ng malaking pera. Hindi naman kami mayaman, Sir Jupiter, pero alam naming kailangan naming tumulong. Kaya nagdesisyon kami ni Edna na ipagpaliban muna yung road trip namin. Sabi namin hindi naman importante yon, ang importante, gumaling ang nanay niya. Kaya ayun, nag-focus muna kami sa pag-aasikaso sa nanay ni Edna. Naghanap kami ng paraan para makalikom ng pera. Nagbenta kami ng mga gamit na hindi namin masyadong ginagamit. Humingi rin kami ng tulong sa mga kaibigan at kamag-anak. Buti na lang nakaipon kami ng sapat na pera para sa operasyon. At successful naman ang operasyon. Nakahinga kami ng maluwag at labis na nagpasalamat sa Diyos. Pero dahil nga sa nangyari, nalimutan na namin yung tungkol sa road trip. Akala namin hindi na matutuloy, pero after a few weeks, biglang bumalik sa isip namin. Sabi ni Edna, sayang naman daw yung plano namin. Kailangan daw naming ituloy para naman daw makapagpahinga kami. Kaya ayun, nagplano ulit kami noon, Sir Jupiter. That time, mas sigurado na kami. Akala talaga namin, tuloy na ang pag-alis namin at wala nang makakapigil sa amin. Nakapag-impake na ulit kami. Handa na yung sasakyan. Excited na kami pareho. Pero Sir Jupiter, parang talaga atang ayaw kaming paalisin. Nung mismong araw na dapat aalis kami, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Doon namin nalaman na may papasok na bagyo at hindi namin yun ini-expect. Napaupo na lang kami noon ni Edna sa sofa habang nakatulala sa labas. Ang lakas ng ulan noon, Sir Jupiter, halos hindi na makita yung kalsada. Kaya sabi ko kay Edna, parang pinipigilan tayo ng panahon parang ayaw tayong paalisin. Tumawa naman si Edna sa sinabi ko, ano ka ba, Dave? Sadyang masama lang yung panahon. Huwag ka nga mag-isip ng kung ano-ano. Sabi sa akin noon ni Edna. Hindi ko na inisip masyado yung sinabi ko. Sabi ko na lang noon, Sir Jupiter, na baka pagod lang ako. Baka stressed lang sa trabaho. Pero sa totoo lang, Sir Jupiter, deep inside, parang may masama akong kutob na nararamdaman. Kaya ayun, hindi natuloy ang road trip namin nung araw na yon. Nakakainis man, wala kaming nagawa kundi mag-staycation na lang sa bahay. Lumipas ang mga araw at linggo, dumating yung buwan ng November. Napagdesisyonan namin na ituloy na talaga yung road trip. Wala nang excuses at that time. Wala nang bagyo, maganda yung panahon. Umalis kami ng Maynila na maaga. Excited na kami pareho. Kumakanta pa nga kaming mag-asawa noon sa loob ng sasakyan at enjoy na enjoy. Pero Sir Jupiter, parang talaga yatang sinusubukan kami. Habang nasa daan kami, biglang pumutok yung gulong ng sasakyan namin. Paktay! Sabi ko sa sarili ko noon at napakamot pa sa aking ulo. Huminto kami sa gilid ng kalsada. Tiningnan ko yung gulong at doon nalaman ko na sira nga. Wala kaming choice kundi magpalit ng gulong noon at buti na lang marunong ako. Tsaka may extra kaming dala.
Pero dahil nga sa nangyari na tagalan at ginabi na kami sa daan, kaya naman napagdesisyonan namin na maghanap ng hotel na malapit. Doon na lang kami nagpalipas noon ng gabi, Sir Jupiter, at sinabi kong bukas na lang namin itutuloy ang biyahe papuntang Mount Cristobal. Kinabukasan nung araw na yun, maaga kaming nagising. Excited na kaming ituloy ang biyahe. Pagkatapos naming mag-almusal sa hotel, nag-check out na kami at sumakay sa sasakyan. Medyo kinakabahan pa rin ako noon, Sir Jupiter. Inisip ko kasi noon na baka may mangyari na naman. Pero sinabi ko sa sarili ko, kailangan naming ituloy yun, kailangan naming magpahinga. Habang nasa biyahe kami noon, nakakita kami ng bilihan ng pagkain sa gilid ng kalsada. Nagutom na rin kasi kami, kaya huminto kami para bumili. Habang bumibili kami, may napansin kaming mag-asawa na bumibili rin doon. Mukha silang friendly, kaya nginitian ko sila at ngumiti rin sila sa amin. Nagkausap kami at nagpakilala sa isa't isa. Sabi nila Richard at Sarah daw ang pangalan nila. Tinanong nila kung saan kami pupunta. Sabi ko sa Mount Cristobal at nagulat sila. Sabi nila doon din daw sila pupunta. Talaga? Sabi ko, pareho pala tayo ng pupuntahan. Nagkakwentuhan kami. Sabi nila first time din daw nilang pumunta sa Mount Cristobal. Excited din daw sila, kaya naman naisipan namin na sabay na lang kaming mag-road trip. Pumayag naman sila, kaya ayun, nagpalitan kami ng number at nagdesisyon na magkita na lang sa susunod na gas station. Doon na kami magsasabay. Mas gumaan ang pakiramdam ko noon, Sir Jupiter. Parang nawala yung kaba ko. Sabi ko sa sarili ko noon, siguro ito na ang simula ng magandang karanasan namin sa Mount Cristobal. Pagdating namin sa next gas station, Sir Jupiter, nandoon na sila Richard at Sarah na naghihintay sa amin. Nagbeso-beso kami at nagkwentuhan ulit. Habang nagpapagas kami, may isang lalaki na nag-a-assist sa gas station ang lumapit sa amin at ngumiti siya. Wow! Saan po kayo punta, ma'am, sir? Tanong niya. Mukhang magro-road trip kayo ah. Nakangiting sumagot naman ako. Oo, sa Mount Cristobal kami pupunta. Bigla siyang natahimik. Parang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya, Sir Jupiter. At nawala yung ngiti niya. Ah, ganun po ba? Sabi niya, sige po. Ingat na lang po kayo at saka wag po kayo masyado magtatagal doon at magpapagabi. Nagulat ako sa sinabi niya noon, Sir Jupiter. Bakit naman? Takang tanong ko. Basta, delikado po kasi doon. Sagot niya. Hindi ko na siya naintindihan, Sir Jupiter, kasi bigla na lang siyang umalis at nag-asikaso sa ibang customer. Nagkatinginan kami ni Edna, kahit siya nagtataka rin. Ano ibig sabihin nun? Tanong ni Edna. Nagkibit balikat lang ako at napailing na lang. Ewan ko. Sagot ko. Baka may masamang karanasan lang siya doon sa Mount Cristobal. Hindi na namin masyadong pinansin ang sinabi ng lalaki. Naisip namin na baka nagkataon lang o kaya ay nagbibiro lang siya. Pero deep inside, parang may bumabagabag sa akin. That day, Sir Jupiter, pakiramdam ko, parang may mali. Pagkatapos naming magpagas, sumunod na sa amin sila Richard at Sarah. Sabay-sabay na kaming bumiyahe papuntang Mount Cristobal. Masaya ang biyahe. Nagkwentuhan kami, nagtawanan na parabang ang tagal na naming magkakakilala. Pagdating namin noon sa Mount Cristobal, bumungad sa amin ang napakagandang tanawin. Grabe, Sir Jupiter, ang ganda-ganda talaga. Yung mga puno, kulay berde, ang mga bulaklak, makukulay, at ang hangin, presko, parang nasa paraiso kami. Wow! Sabi ni Edna, ang ganda-ganda dito. Manghang-mangha kami sa ganda ng lugar at bilang mahilig sa road trip, masasabi ko na ang Mount Cristobal ang isa sa di namin malilimutan. Sabi ko sa iyo sabi ko, worth it ang biyahe natin. Naghanap kami ng pwedeng pagstayan. Buti na lang may nahanap kaming isang maliit na cottage noon na malapit sa tuktok ng bundok. Simple lang yung cottage, pero malinis at maaliwalas. May veranda pa kung saan pwede kaming magpahinga at mag-enjoy sa tanawin. Pagkatapos naming mag-check-in, nagdesisyon kaming maglakad-lakad.
Gusto naming ma-explore yung lugar. Pumunta kami sa isang talon at ang lamig ng tubig. Nag-swimming kami, nagkulitan na parang mga bata. Pagkatapos, pumunta kami sa isang flower garden. Ang daming iba't ibang klase ng bulaklak. Ang gaganda, nagpicture-picturean kami. Siyempre, hindi namin pinalampas yung moment na yon. Nung gumagabi na, bumalik kami sa cottage. Nagluto kami ng dinner. Nag-ihaw kami ng isda at karne. Sarap yung pagkain, mas sumarap pa dahil kasama namin sila Richard at Sarah. Pagkatapos namin kumain, umupo kami sa veranda. Nagkwentuhan kami, nagtawanan. Tiningnan namin ang mga bituin sa langit. Ang ganda-ganda ng buhay, sabi ni Edna. Hindi ko akalain noon na magiging ganoon kasaya yung road trip namin. Parang nawala lahat ng problema namin. Parang bumalik kami sa pagkabata. Pero hindi ko alam na yung saya na yun, panandalian lang pala, Sir Jupiter. Hindi pa man kami nakakatulog ng gabing yun, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Grabe, Sir Jupiter, kumukulog pa, kumikidlat at sobrang nakakatakot. Ilang sandali noon, may mga kumatok sa pinto ng cottage namin. Sila yung mga nag-aasikaso doon sa mga Cristobal. Sabi nila kailangan na daw naming bumaba. Delikado daw dahil sa bagyo at pwede daw magka-landslide. Nagmadali kaming mag-impake ng gamit. Agad naming naisipan na sabihan sina Richard at Sarah pero pagdating namin sa cottage nila, si Richard lang yung nandoon at nagpapanik siya. Nasaan si Sarah? Tanong ni Edna. Kaagad na sinabi sa amin noon ni Richard, Sir Jupiter, na hindi niya alam kung nasaan si Sarah dahil ang tagal daw nitong bumalik. Kinabahan kami, lalo na at alam naming delikado yung sitwasyon. Malakas yung ulan, madilim at hindi namin alam kung nasaan si Sarah. Sinabi namin kay Richard na kailangan na naming bumaba dahil delikado na, pero ayaw niyang sumama sa amin, Sir Jupiter. Sabi niya hindi niya pwedeng iwan si Sarah. Bukas na lang po natin siya hanapin, sabi ng mga tao. Kailangan na nating umalis dito, delikado na po. Pero ayaw pa rin ni Richard. Sabi niya sa amin noon na hindi siya aalis hanggat hindi niya nakikita si Sarah. Kaya nagpatawag sila ng rescue team, hahanapin daw nila si Sarah. Kinakabahan kami ni Edna. Sabi namin noon sa aming isipan dapat masaya yung road trip namin pero bakit ganoon yung nangyayari? Naawa kami kay Richard noon, Sir Jupiter, dahil iyak siya ng iyak. Kaya nagdesisyon kami ni Edna na samahan siyang hanapin si Sarah. Alam namin na hindi namin siya pwedeng iwan kahit delikado kailangan naming tumulong. Inabot kami ng hating gabi sa paghahanap kay Sarah, pero wala pa rin. Mas lalong lumalakas yung ulan. Sabi ng mga rescuer, kailangan na daw naming ihinto yung paghahanap. Delikado na daw at baka pati kami mapahamak. Ayaw sana namin pumayag lalo na si Richard pero wala kaming nagawa. Kinabukasan, tumigil din yung ulan. Agad-agad kaming bumalik sa bundok. Nagpatuloy kami sa paghahanap kay Sarah. Pero wala pa rin. Parang naglaho na lang siya na parang bula. Habang naghahanap kami noon, Sir Jupiter, may napansin akong babae na nakatayo sa malayo. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno at parang si Sarah. Agad kong sinabi noon sa mga kasama ko yung nakita ko. Agad-agad na pumunta yung mga rescuer doon sa parte na itinuro ko, pero pagdating namin doon, wala na yung babae. Kinilabutan ako noon, Sir Jupiter, dahil alam kong hindi ako namalikmata. Nakita ko yung babae at napatanong ako sa sarili ko na bakit bigla siyang nawala. Nagpatuloy kami sa paghahanap. Ilang sandali pa napunta kami sa isang delikadong bahagi ng bundok. Mabato ang part na yon, madulas at doon biglang may nakita kaming isang katawan na nakahiga sa lupa. Walang iba kundi si Sarah. Hindi! Sigaw ni Richard. Lahat kami nagulat noon, Sir Jupiter. Hindi namin inaasahan ang pangyayaring yun. Agad-agad na kumilos yung mga rescuer. Binuhat nila si Sarah at dinala sa ospital. Sumama kami ni Edna dahil hindi kami mapakali. Pagdating sa ospital, kinumpirma ng doktor na patay na si Sarah.
Dead on arrival ang kinamatay niya dahil sa pagkakabagok. Umiyak ng umiyak si Richard. Hindi siya makapaniwala. Kino-comfort namin siya ni Edna pero wala kaming magawa noon para ibsan ang sakit na nararamdaman niya. "Bakit ganito?" sabi ni Edna. Dapat masaya yung road trip natin. Bakit biglang naging disaster?" Pagkatapos naming magpaalam noon kay Richard, umalis na kami sa ospital. Pagod na pagod kami. Emosyonal at nasira yung road trip namin. Sumakay kami sa sasakyan. Bago ako magmaneho, inayos ko muna yung side mirror. Bigla akong napatigil nang may nakita ako sa side mirror. Isang babae nakatingin sa akin. Si Sarah. "Sarah?" Bulong ko, pero paglingon ko, wala na siya. Mula nung pag-uwi namin galing Mount Cristobal, sunod-sunod na yung mga kakaibang pangyayari sa bahay namin noon, Sir Jupiter, na nakakakilabot. Gabi-gabi may naririnig kaming mga kaluskos sa loob ng bahay. Parang may naglalakad, parang may naghahanap. Minsan may naririnig kaming mga yabag sa itaas ng bubong na parang may tumatakbo. Minsan naman biglang mamamatay yung ilaw tapos bigla ring babalik. Minsan mag-o-on yung TV na mag-isa tapos lilipat-lipat yung channel. Nakakatakot, Sir Jupiter. Hindi namin alam kung sino ang nagpaparamdam. Hindi namin alam kung ano ang gusto niyang iparating. Dagdag pa sa problema namin, nawalan ako noon ng trabaho. Nagbawas ng empleyado yung advertising agency na pinapasukan ko at ako yung isa sa mga natanggal. Sobrang worried ako kung paano na kami ni Edna. Paano na yung mga gastusin namin. Sa sweldo lang ni Edna kami umaasa. Dahil wala akong trabaho, ako yung nag-aasikaso sa bahay. Ako yung nagluluto, naglilinis, naglalaba. Habang naglalaba ako noon, madalas akong nakakaranas ng kakaibang mga karanasan. Minsan habang naglalaba ako, biglang huminto yung washing machine. Tiningnan ko noon kung bakit. Okay naman yung pagkakasaksak. May kuryente, pero hindi pa rin gumagana. Tapos, bigla na lang umandar ulit. Minsan naman, habang naglalaba ako, biglang bubukas yung gripo. Tapos lalabas yung malakas na tubig na parabang sinasadya ng kung sino. Mayroon din time na habang naglalaba ako, may nararamdaman akong malamig na hangin. Parang may dumadaan sa likod ko. Pag luminingon ako, wala naman tao. At sobrang nakakakilabot ang mga pangyayaring yun, Sir Jupiter. Gayunman, hindi ko sinabi noon kay Edna yung mga nangyayari. Ayokong matakot siya. Ayokong mag-alala siya. Sinasabi ko lang sa sarili ko noon na baka stressed lang ako, na baka pagod lang ako. Pero hindi ako sigurado noon. Pakiramdam ko parang may kakaiba talaga at parang may nagpaparamdam sa akin. Pero naisip ko noon na kung sino at bakit sa akin siya magpaparamdam. Pagkatapos ng mga nakakatakot na pangyayari sa bahay na yun, nagkaroon kami ng problema ni Edna. Madalas na kaming magtalo. Sabi ko noon baka siguro dahil stressed kami pareho. Ako dahil nawalan ako ng trabaho, siya naman dahil sa bigat ng trabaho niya. Isang araw nag-away kami ng malala, nagkasigawan kami, nagbitiw kami ng masasakit na salita pagkatapos nagkulong siya sa kwarto. Nagsisi ako sa mga sinabi ko sa kanya noon, Sir Jupiter. Ayokong nasasaktan ang asawa ko dahil mahal ko si Edna. Ayokong magalit siya sa akin. Kaya naisipan ko noong suyuin siya. Bumili ako ng bulaklak sa flower shop. Pinili ko yung paborito niyang bulaklak. Umuwi ako sa bahay na may ngiti sa labi. Pagbukas ko ng pinto, madilim sa loob. Nakapatay yung ilaw. TV lang ang bukas at nakita kong may nakaupo sa sofa. Kaya akala ko si Edna. Dahan-dahan akong lumapit. Edna, mahal, patawarin mo na ako. Sabi ko, huwag na tayong mag-away. Nang malapit na ako sa nakaupo, bigla itong nawala na parang bula. Kinilabutan ako at napatanong ako noon sa sarili ko kung sino ang nakita ko. Ilang sandali ang lumipas, lumabas si Edna galing sa kwarto. Sinong kausap mo dyan? Tanong niya.
Agad kong sinabi sa kanya na may nakita akong nakaupo sa sofa at akala ko na siya yun. Kita ko sa mga mata noon ni Edna na parabang hindi siya naniniwala. May nararamdaman ka rin na kakaiba dito sa bahay? Tanong niya. Agad akong tumango noon sa tanong niya at sinabi ko ang lahat ng nakakakilabot na naranasan ko sa bahay. Tumahimik siya bigla pagkatapos kong magkwento. Akala ko ako lang ang nakakaranas noon. Biglang sabi niya. Tinanong ko siya noon, Sir Jupiter, kung ano ang ibig niyang sabihin. May mga kakaiba ring nangyayari sa akin. Pero hindi ko sinasabi sa iyo kasi ayoko matakot ka. Pareho kaming nagtaka at napatanong sa isa't isa kung sino nga kaya ang nagpaparamdam na yon. Hindi ko alam kung coincidence lang ba lahat ng to. Sagot niya. Pero simula nung pumunta tayo sa Mount Cristobal, simula nang mamatay si Sarah, nagbago ang lahat. Matapos na mabanggit ni Ed ang pangalan ni Sarah, kapwa kami natahimik. Tila naging mas malamig ang buong bahay. Ilang sandali pa may narinig kaming kalabog sa kusina na parabang may nabasag. Agad kaming nagtungo roon at nakita namin, Sir Jupiter, ang isang baso na basag sa sahig. Walang kahit na sino sa kusina at wala rin kaming alagang hayop na maaaring nakabasag noon kaya labis kaming kinabahan na mag-asawa. Bigla ring bumukas ang bintana at pumasok ang malamig na hangin. Nagtayuan ang aming mga balahibo. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari ngunit alam naming hindi yun normal. Kinabukasan nung araw na yon nagpa-bless kami ng bahay, nagdasal at nagrosaryo. Sinubukan din namin noon na magsimba linggo-linggo, ngunit tilang walang nagbago. Sa halip, mas lumala pa ang mga pagpaparamdam. Kung minsan habang natutulog may humihila sa aming kumot, pagmulat namin wala namang ibang tao. May mga pagkakataon din noon na may bumubulong, "Tulungan mo ako." Hindi namin maunawaan noon ang sinasabi at hindi rin namin matiyak kung boses ba yun ng babae o lalaki. Hindi na kami mapakali, hindi na kami makatulog ng maayos, para na kaming nasisiraan ng bait noon, Sir Jupiter, dahil sa mga nangyayari. Makalipas noon ang ilang linggo, sumagi sa isipan namin ni Richard kung kumusta na kaya siya. Napagdesisyonan naming tawagan siya. Nang sagutin niya ang telepono, tinanong namin kung kumusta na siya. Sinabi niyang ayos lang siya at medyo nakaka-recover na. Ipinahayag namin ang aming pagkalungkot sa sinapit ni Sarah. Sumang-ayon siya, ngunit sinabing kailangan niyang tanggapin ang nangyari. Nalaman naming 40 days na pala ni Sarah. Sinabi niyang nagpamas sila at maraming dumalo. Sinabi namin na gusto sana naming makadalaw ngunit hindi kami makapunta. Sinabi niya noon na naiintindihan niya. Hanggang sa sinabi namin kay Richard ang mga kakaibang nararanasan namin sa bahay simula nang pumunta kami sa Mount Cristobal. Tumahimik siya at tinanong kung anong ibig naming sabihin. Sinabi naming may nagpaparamdam sa amin at tila gusto nitong humingi ng tulong. Matapos naming sabihin kay Richard noon ang tungkol sa mga nagpaparamdam sa amin at humihingi ng tulong, bigla siyang nagalit. Sinabi niyang hindi totoo ang mga sinasabi namin. "Patahimikin niyo na ako!" Sigaw niya sa kabilang linya. Nagulat kami noon, Sir Jupiter, sa naging reaksyon niya, lalo na at wala namang kaming binanggit kung sino ang nagpaparamdam. Bakit bigla siya nagalit ng ganun? Tanong ko noon, pero hindi kami nag-isip ng masama. Humingi na lang kami ng pasensya kay Richard. Sinabi naming hindi na kami manggugulo. Pagkatapos noon, namili kami sa grocery. Pag-uwi namin, may nakita kaming nakasulat sa pader na labis naming ikinatakot noon, Sir Jupiter. "Tulungan niyo akong makuha ang hustisya." Nagulat kami, napaisip kami kung sino ang gumawa noon dahil wala namang tao sa bahay. Hindi namin maintindihan ang mga nangyayari kaya nagpasya kami noong umalis muna sa bahay. Nagpunta kami sa bahay ng kapatid ni Edna. Doon muna kami tumuloy. Hindi namin sinabi sa kanila kung bakit kami umalis. Isang gabi na naginip si Edna, sinabi niya na si Sarah ay humihingi ng tulong. Matapos noon, hindi na kami natahimik.
Kalaunan bumalik kami sa bahay at pag-uwi namin bumungad sa amin ang isang babae. Walang iba kundi si Sarah na umiiyak. Sumigaw siya ng malakas at sinasabi niya kailangan daw niya ng hustisya. Akmang lalabas sana kami noon ng bahay, sumara ng kusa yung pintuan. Sa tindi ng takot, hinimatay kami ni Edna. Sa pagmulat ng aking mga mata, ang dilim ang bumungad sa akin. Hindi ko alam noon kung gaano katagal akong nawalan ng malay o kung ano ang nangyari pagkatapos naming makita si Sarah sa aming bahay. Ang tanging katiyakan ko, nasa loob na kami ng aming silid. Nakita ko si Ed na naggising na rin at sa aming mga mata, bakas ang parehong pagtataka at pagkabahala. Hindi namin alam kung paano kami nakabalik sa aming silid o kung ano ang sinapit namin matapos ang nakakatakot na pangyayaring yon. Sa aking alaala, sariwa pa rin ang mga huling sandali bago ako mawalan ng malay. Ang nakakapanindig balahibong hiyaw ni Sarah, ang mga gamit na nagbagsakan sa sahig na tila nagpapatunay sa kanyang galit at ang pinto na bigla na lamang sumara na nagkulong sa amin sa loob ng aming sariling tahanan. Hindi ko maiwasan ang pagpasok ng mga katanungan sa aking isipan noon. Tanong na, paano kung totoo ang mga sinabi ni Sarah? Paano kung may nangyari sa kanya noong nasa Mount Cristobal kami? At ang kanyang kaluluwa ay hindi matahimik hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang kanyang pagkamatay. Sabi ko noon kung totoo man ang lahat ng yun, ano ang nararapat naming gawin? Hindi namin pwedeng baliwalain ang kanyang mga hiyaw at paghingi ng tulog. Ngunit naisip ko rin noon, paano namin malalaman ang katotohanan? Paano namin mahahanap ang kasagutan sa mga katanungang bumabagabag sa aming isipan? Sa huli na pagtanto ko na wala kaming ibang pagpipilian kundi ang mag-imbestiga. Kailangan naming maghanap ng mga ebidensya na magpapatunay sa mga sinasabi ni Sarah at magbibigay linaw sa mga nakakagimbal na pangyayari. Ngunit ang tanong namin noon ay kung saan kami magsisimula. Paano namin hahanapin ang katotohanan sa gitna ng mga misteryo at kababalaghan? Ang sagot noon ay malinaw. Kailangan naming bumalik sa pinangyarihan ng krimen. Kailangan naming bumalik sa Mount Cristobal at hanapin ang anumang bakas na magtuturo sa amin sa katotohanan. Pwedeng doon namin matatagpuan ang mga kasagutan sa aming mga katanungan at matutulungan si Sarah na makamit ang hustisya na kanyang inaasam. Kaya't nagpasya kami na bumalik sa Mount Cristobal. Sa aming biyahe, puno ng pag-asa ang aming mga puso na matutuklasan namin ang katotohanan. Gayunpaman, pagdating namin doon nadismaya kami nang matuklasan na ang lugar ay sarado sa publiko. Dahil sa nangyari kay Sarah, ang Mount Cristobal ay nasa ilalim ng investigasyon at pansamantalang hindi pinapayagan ang mga turista. Wala kaming nagawa noon kundi ang bumalik sa bahay. Ang aming mga pag-asa na matutuklasan ang katotohanan ay unti-unting naglaho. Sa kawalan ng pag-asa, naisipan naming puntahan si Richard. Naisip namin noon na pwedeng mayroon siyang alam na makakatulong sa amin. Pero pagdating namin noon sa kanyang bahay, nadiskubre namin na wala na siya roon. Hindi namin alam kung saan siya nagpunta o kung paano namin siya mahahanap. Hindi rin kami maaaring lumapit noon sa mga pulis at sabihin ang mga nararanasan namin dahil alam naming hindi nila kami paniniwalaan. Sa halip baka isipin pa nilang kami ay nasisiraan na ng bait. Anong gagawin natin? Tanong ko kay Edna, puno ng pag-aalala. Sigurado ako na si Sarah ang nagmumulto sa atin, pero paano siya namatay? Kapwa kami na patahimik. Ang aming mga katanungan ay nanatiling walang kasagutan. Sa huli na pagpasyahan namin noon, huwag na lamang pansinin ang mga pangyayari. Ipinagpaliban ang aming investigasyon at sinubukang kalimutan ang lahat ng nangyari. Sa kabila ng aming desisyon na kalimutan na lamang ang mga pangyayari, hindi pa rin natapos ang pagmumulto. Sa totoo lang, Sir Jupiter, parang mas lalo pa iyong lumala. Isang gabi habang mahimbing akong natutulog, bigla akong nakaramdam ng kamay na humihigpit sa aking leeg na parang sinusubukan akong sakalin. Sa aking pagpupumiglas na pagtanto ko na ang multo nga ni Sarah ang gumagawa nun sa akin. Ano ba?
Ano bang kailangan mo? Bakit mo kami ginugulo? Patahimikin mo na kami. Sa gitna ng kadiliman, narinig ko ang kanyang tinig. Tulungan niyo ako. Alamin niyo ang totoo. Si Richard. Pagkatapos noon, nagising ako, hinihingal at puno ng pawis. Tiningnan ko ang aking paligid at nakita kong nag-iisa lamang ako sa silid. Dahil sa mga pangyayari, hindi na kami mapakali noon. Hindi na kami makatulog na maayos at madalas kaming nakakaramdam ng takot at pagkabalisa. Sa huli, napagpasyahan namin na kumonsulta sa isang doktor. Sinabi sa amin noon na kami ay dumaranas ng depression at anxiety dahil sa mga nangyari. Pinayuhan kami na magpahinga mula sa aming mga trabaho at subukang mag-relax. Isang araw, napagpasyahan naming kumain sa isang restaurant upang makapaglibang. Habang kumakain kami, bigla naming nakita si Richard na may kasamang ibang babae. Sila ay naglalambingan at tila walang nangyari. Hindi pa man lumilipas ang 1 taon mula nang mamatay si Sarah, mayroon na siyang ibang kasintahan. Sa aming mga isipan noon, sumagi ang isang hinala. Posible kaya na si Richard nga ang pumatay kay Sarah? Pagkatapos naming makita si Richard sa restaurant, iba na ang pakiramdam namin. Nagduda na kami sa kanya. Naisip namin na baka siya nga ang pumatay kay Sarah. Dahil doon, nagdesisyon kaming mag-imbestiga. Gusto naming malaman kung sino ba talaga si Richard. Sa paghahanap namin ng impormasyon, nakilala namin ang kaibigan ni Sarah. Ang pangalan niya ay Trina. Nang makilala namin si Trina, hindi agad naging madali ang pakikipag-usap namin sa kanya. Medyo masungit pa nga siya noong una at parang ayaw niya kaming kausapin tungkol kay Sarah. Sabi niya, please lang, ayoko nang pag-usapan yung tungkol sa kaibigan ko. Matagal na siyang wala, kaya wag na natin siyang ungkatin pa. Sa tuwing nalapitan namin siya noon, bigla na lang siyang aalis na parang iniiwasan niya kami. Pero hindi kami sumuko. Feel namin na may alam siya, kaya hindi kami tumigil sa paglapit sa kanya. Hanggang sa isang araw, nagdesisyon kaming pumunta sa bahay ni Trina para makipag-usap ng masinsinan. Sabi namin sa kanya, Trina, alam namin na may alam ka tungkol sa nangyari kay Sarah. Tulungan mo kami, please. Hindi matahimik yung kaluluwa niya at ginagambala niya kami. Gulat na gulat siya sa sinabi ko. Kitang-kita ko noon ang panlalaki ng kanyang mga mata. Anong ibig niyo sabihin? Nagpapakita ba sa inyo si Sarah? Siyempre, ikinwento namin kay Trina ang lahat. Pati yung mga pagpaparamdam ni Sarah sa amin at yung paghingi niya ng hustisya. Sa patuloy naming pag-uusap noon, nabanggit rin ni Trina na malakas talaga ang kutob niya na hindi aksidente yung nangyari sa kaibigan niya sa Mount Cristobal. Kumbaga para sa kanya, pinatay si Sarah. Nagulat kami sa sinabi niya. Pero sino naman ang magpapapatay kay Sarah? Tanong ko sa kanya. Kami-kami lang naman ang nandoon sa Mount Cristobal. 4 lang kami doon. Doon ikinwento ni Trina na hindi namin alam kung gaano kasamang asawa si Richard. Akala raw namin masaya silang mag-asawa. Pero hindi pala. Sinasaktan daw ni Richard si Sarah na matagal ng panahon. Tinitiis lang daw yun ni Sarah kasi mahal na mahal niya si Richard. Ramdam ko yung pagmamahal ni Trina kay Sarah habang kinikwento niya yung mga dinanas ng kaibigan niya sa kamay ni Richard. Ang sakit isipin na ganun pala yung pinagdaanan ni Sarah noong nabubuhay pa siya. Tapos sinabi ni Trina na bago raw namatay si Sarah, nakausap pa niya ito sa tawag. Sa pagkikwento niya noon, Sir Jupiter, nalaman namin na nagtatalo raw si Sarah at Richard sa Mount Cristobal. Gusto na raw makipaghiwalay ni Sarah pero ayaw ni Richard. Parang ayaw niyang pakawalan si Sarah. Sabi pa ni Trina, nabanggit daw ni Sarah sa kanya na may babae si Richard. At nung nasa Mount Cristobal sila, yun daw yung pinagtalunan nila. Kaya malakas daw ang kutob niya na may kinalaman si Richard sa pagkamatay ng kaibigan niya. Pero wala raw siyang ebidensya o sapat na proof para mapatunayan na si Richard nga yung pumatay kay Sarah. Bigla kong naalala noon yung nakita namin ni Edna sa restaurant kaya sinabi ko kay Trina,
Alam mo ba, nakita namin si Richard na may kasamang ibang babae. Nagulat si Trina sa sinabi ko. Parang nabuhayan siya ng pag-asa na may makakatulong sa kanyang mapatunayan na si Richard nga ang may kagagawan sa pagkamatay ni Sarah. Talaga? Tanong niya. Pagkatapos naming magkwento, nagdesisyon kami na magtulungan para imbestigahan si Richard. Alam namin na delikado yun, pero gusto naming malaman ang katotohanan para kay Sarah. Una naming ginawa, inalam namin kung sino yung babaeng kasama ni Richard sa restaurant. Naghanap kami ng mga impormasyon tungkol sa kanya sa social media. Hanggang sa nalaman namin na ang pangalan niya ay si Clarice. Isa siyang model at madalas silang makita ni Richard na magkasama sa mga party at events. Doon, mas lalo kaming nagduda noon kay Richard. Kung talagang mahal niya si Sarah, bakit ang bilis niyang nakahanap ng kapalit? Nagdesisyon kami na sundan si Richard para malaman kung ano ang ginagawa niya. Ilang araw kaming nagbantay sa bahay niya hanggang sa isang araw nakita namin siyang lumabas kasama si Clarice. Sinundan namin sila hanggang sa isang kondominium. Pumasok sila sa isang unit doon. Nagdesisyon kaming maghintay sa labas ng kondominium para malaman kung ano ang ginagawa nila sa loob. Ilang oras kaming naghintay hanggang sa lumabas si Richard na nag-iisa. Agad namin siyang sinundan. Nakita namin siyang pumunta sa isang bar at nakipagkita sa isang lalaki. Nag-usap sila ng masinsinan. Sinubukan naming pakinggan yung pinag-uusapan nila pero hindi namin maintindihan. Masyadong malayo yung pwesto namin noon, Sir Jupiter. Pagkatapos nilang mag-usap, umalis si Richard at sumakay sa kanyang kotse. Sinundan namin siya hanggang sa isang liblib na lugar. Doon nakita namin siyang nakipagkita sa isang grupo ng mga lalaki. Mukhang may binibigay siyang pera sa kanila. Hindi namin alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat ng noon, Sir Jupiter, pero isa lang ang sigurado kami. May tinatago si Richard. Kailangan naming alamin kung ano yun. Kailangan naming malaman kung siya ba talaga ang pumatay kay Sarah. Pagkatapos ng mga pangyayaring yon, hindi ko na napigilan ang sarili ko at sinabi kong kailangan kong harapin si Richard. Isang araw nakita ko siyang naglalakad sa isang park. Nilapitan ko siya at sinabi ko, "Alam mo ba, hindi natatahimik ang kaluluwa ng asawa mo." Agad niyang sinabi noon na wala siyang pakialam at hayaan ko na raw na makapagpahinga ang kanyang asawa. Nag-init ang ulo ko noon, Sir Jupiter, kaya nagtalo kami. Sa huli, sinabi niya, "Kapag hindi niyo pa ako tinigilan, kakasuhan ko kayo sa pambibintang niyo sa akin." Pagkatapos noon, umalis na siya. Umuwi ako sa bahay at sinabi ko kay Edna ang lahat ng nangyari. Pagka-uwi ko, hindi ako mapakali. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun na lang ang inasta noon na Richard. Parang wala siyang pakialam sa nangyayari. Hindi ako makatulog ng maayos. Bawat minuto nararamdaman ko yung presensya ni Sarah sa paligid. Parang nakamasid siya sa akin. Kinabukasan nagising ako na may masamang kutob. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko may mangyayaring masama. Sinubukan kong magpakatatag para kay Edna. Ayoko na makita siya na natatakot ako. Buong araw, hindi ako mapakali. Bawat ingay, bawat anino, kinakabahan ako. Hanggang sa dumating ang gabing yun. Habang nakaupo kami ni Edna sa sala, biglang namatay ang ilaw, kaya naman nagulat kami. Sinubukan kong buksan ulit yung ilaw pero hindi gumana. Wala kaming kuryente. Kumuha ko ng flashlight at tiningnan yung paligid. Biglang may narinig kaming kaluskos noon sa kusina at labis kaming kinabahan. Dahan-dahan akong lumapit sa kusina at tinitigan ko yung paligid. Biglang may sumulpot na babae sa harapan ko, walang iba kundi si Sarah. Nakakatakot yung mukha niya noon, Sir Jupiter, puno ng galit. Sumigaw ako sa takot. Biglang naramdaman ko na may humahawak sa akin. May sumasakal sa akin at hindi ako makahinga at unti-unting dumilim yung paningin ko. Narinig ko yung sigaw ni Edna pero hindi ko na siya makita. Hanggang sa bigla akong nawalan ng malay. Pagkatapos ng lahat, biglang may kumatok sa pintuan. Isang iglap, bumalik sa normal ang lahat. Pero ramdam ko pa rin ang hirap sa paghinga. Parang may nakadagan sa dibdib ko noong mga oras na yon.
Pagbukas ko ng pinto, si Richard ang bumungad. Sa sobrang galit, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ano ba talagang nangyari nung gabing yun? Sigaw ko sa kanya. Bakit hindi mo na lang sabihin sa amin yung totoo? Kung hindi ikaw ang pumatay kay Sarah, sino? Biglang nagpatay sindi ang ilaw. Bawat pagpatay mas tumitindi yung takot na nararamdaman ko. Bawat sindi mas nakikita ko yung gulat sa mukha ni Edna. Kasabay ng nagpapatay sinding ilaw, may narinig kaming boses noon. Pinatay mo ko. Pinatay mo ko. Paulit-ulit yung boses na yun noon. Hindi ako nagkakamali. Si Sarah yun. Kitang-kita ko naman yung takot noon sa mga mata ni Richard. Sinubukan niyang tumakas pero biglang nagsara yung pinto. Parang may humarang sa kanya. Hindi ako papayag na makatakas ka pa. Sigaw nung boses na talagang nakakakilabot at doon na nagsimula ang kaguluhan. Galit na galit ang kaluluwa ni Sarah na babasag yung mga baso sa paligid. Bawat basag parang dagdag na sakit sa puso ko. Bawat isa sumasabay sa tibok ng puso kong gustong kumawala nung gabing yun. Ilang sandali pa noon, sumigaw si Richard. Oo na, pinatay ko si Sarah, pinatay ko siya. Sa isang iglap, bumukas yung ilaw. Parang nagising ako mula sa isang bangungot. Nagulat kami ni Edna. Hindi namin inakala na aamin si Richard. Paano yun nagawa sa sarili mong asawa? Pinatay mo siya? Lumuhod si Richard. Nanginginig siya at umiiyak. Hindi ako makapaniwala noon sa mga narinig ko. Paanong nagawa ni Richard yun kay Sarah? Paanong nagawa niyang kitilin ang buhay ng sarili niyang asawa? Hindi ko maunawaan noon, Sir Jupiter. Kailangan mong pagbayaran ng krimen na ginawa mo sa sarili mong asawa. Mariing sabi ni Edna, halata sa boses niya ang galit at pagkadismaya. Hinintay namin siyang magsalita, magpaliwanag. Gusto kong malaman noon ang buong detalye kung paano humantong sa ganoong trahedya ang lahat. At doon na nga niya sinimulan ang kanyang pagpapaliwanag. Ikinuwento niya na hindi raw niya sinasadya na mapatay si Sarah. Nagtalo raw sila ng gabing yun sa Mount Cristobal. Sobrang init ng ulo nila pareho dahil sa mga problema nila sa relasyon. Sabi niya narinig daw niya si Sarah na may kausap sa cellphone. Akala niya may ibang lalaki si Sarah kaya nagselos siya. Pero si Trina pala yun. Nagpapasundo si Sarah kay Trina dahil gusto na niyang umuwi. Ayaw na raw niyang makipagtalo pa kay Richard. Doon na raw sumabog ang galit ni Richard. Inagaw niya yung cellphone ni Sarah. Sa pag-aagawan nila natulak niya si Sarah. Dahil nasa gilid sila ng bangin noon, nawalan daw ng balanse si Sarah at naumpog sa bato. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga sinasadya. Aksidente lang ang lahat. Tinanong ko siya noon kung bakit pinalabas niya pa na nawawala si Sarah. Bakit hindi siya humingi ng tulong para hanapin siya agad? Kung tinuro mo kaagad kung saan siya nahulog, baka nailigtas pa natin yung buhay niya. Agad na pinaliwanag niya na tinulungan niya naman daw agad si Sarah pero nung hinawakan niya raw at pinulsuhan, wala na siyang buhay. Sa takot ko, pinalabas kong nawawala yung asawa ko para hindi ako mapagbintangan na pinatay ko siya. Gulat na gulat kami at agad namang nagsalita si Edna. Bakit inaamin mo yan sa amin ngayon? Tsaka ano ginagawa mo dito sa bahay namin? Paano mo nalaman ang bahay namin? Tahimik lang nung una si Richard hanggang sa nagsimula na siyang magpaliwanag. Hinanap ko talaga yung bahay niyo. Pinagtanong-tanong ko. Nakukonsensya na kasi ako pati kayo nadadamay pa sa krimen na ginawa ko. Hindi rin ako pinapatahimik ng kaluluwa ni Sarah kagaya ninyo. Gabi-gabi rin niya akong ginugulo. Sa sobrang guilty na nararamdaman ko, gusto ko nang aminin yung krimen ko pero natatakot ako. Natatakot akong makulong. Ayoko makulong. Umiyak nang umiyak si Richard. Hindi ko naman sinasadya. Mahal na mahal ko yung asawa ko. Hindi ko kayang batayin siya. Aksidente lang talaga yung nangyari. Sinubukan naming kalmahin noon si Richard. Pagkatapos ng ilang oras, nagpasya si Richard na susuko na siya sa mga pulis at aaminin niya yung nagawa niya sa asawa niya.
Pagkatapos ng desisyon ni Richard na sumuko, agad naming tinawagan ng mga pulis. Dumating sila sa bahay namin at dinala si Richard sa presinto. Pero pagdating namin noon sa presinto, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Nagulat kami sa mga sinabi ni Richard sa mga pulis. Hindi niya inamin na pinatay niya si Sarah. Sa halip, sinabi niya na nadala lang siya ng emosyon niya nung aminin niya sa amin yun. Pero ang totoo, hindi raw siya ang pumatay kay Sarah. At ang mas nakakagulat pa noon, Sir Jupiter, tinuro niya ako bilang siyang pumatay kay Sarah. Sinabi niya sa mga pulis na kitang-kita niya kung paano ko pinatay si Sarah. Gulong-gulo ang mga pulis noon, hindi nila alam kung sino ang paniniwalaan. Tumawag kami sa kanila para i-report si Richard, tapos bigla siya naman nang nagsasabing kami ang pumatay kay Sarah. Sinabi ni Richard sa mga pulis na kaya raw siya pumunta sa bahay namin ay para sabihin sa amin na manahimik na kami. Ginugulo raw namin siya at hindi sa pinapatahimik ng kaluluwa ni Sarah. Pinaikot ni Richard ang istorya. Pinalabas niya na kami ni Edna ang may kagagawan sa pagkamatay ni Sarah. Sinabi niya na hindi niya masabi noon ang totoo dahil natatakot siya. Natatakot daw siya sa amin. Hindi namin alam noon kung paano namin mapapatunayan na nagsisinungaling si Richard. Sa gitna ng kaguluhan noon, biglang dumating si Trina sa presinto. Parang isang anghel na dumating para iligtas kami. Diretso siyang pumunta sa mga pulis at sinabing nagsisinungaling si Richard. Ikinwento niya ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga pananakit ni Richard kay Sarah noon. Sinabi niya na madalas bugbugin ni Richard si Sarah at may mga pagkakataon pa na kinukulong niya ito sa kwarto. Sa pagkukwento ni Trina, lumabas ang tunay na kulay ni Richard. Nakita ng mga pulis na may posibilidad na siya nga ang pumatay kay Sarah. Dahil walang sapat na ebidensya para patunayan kung nagsasabi ba ng totoo si Richard, hindi kami ikinulong. Pero under investigation pa rin kami noon. Pumayag kaming makipag-cooperate sa mga pulis para malinis ang pangalan namin. Inimbestigahan ng mga pulis ang bahay namin pero wala silang nakuhang ebidensya na nagtuturo na ako ang pumatay kay Sarah. Pagkatapos inimbestigahan din nila si Richard. Pero habang nag-iimbestiga ang mga pulis, bigla na lang nawala si Richard na parang bula. Nagtago siya. Isang gabi noon habang natutulog ako, bigla akong nakarinig ng iyak sa sala namin. Paglabas ko, nakita ko si Sarah. "Bumalik kayo sa Mount Cristobal. Bumalik kayo kung saan ako namatay." Pagkatapos niyang sabihin yun, bigla siyang nawala. Kinabukasan noon, hindi mawala sa isip ko yung sinabi ni Sarah, kaya naman nagdesisyon kami ni Edna na pumunta sa Mount Cristobal. At laking gulat namin, nandoon si Richard, may hinuhukay siya sa mismong pinaghulugan ni Sarah. Agad naming tinawagan ng mga pulis at hindi nagtagal dumating sila sa Mount Cristobal. Agad nilang hinuli si Richard at inimbestigahan ang mismong lugar na hinuhukay niya. Agad na kinordon ng mga pulis ang lugar kung saan naghuhukay si Richard. Maingat nilang sinimula ng paghuhukay noon gamit ang mga pala at iba pang kagamitan. Tensyonado ang bawat isa. Alam namin na may mahalagang bagay silang matutuklasan. Bawat segundo ay tila bumibigat ang atmosfera noon, Sir Jupiter. Sa bawat hukay, mas lalong lumalalim ang kanilang pag-asa. Hanggang sa wakas, may natagpuan silang isang bagay na nakabalot sa putik at lupa. Maingat nilang nilinis ito at napagtanto nila kung ano yun. Walang iba kundi isang cellphone. Agad na kinilala ng mga pulis na cellphone nga iyon ni Sarah. Halos hindi kami makapaniwala sa kanilang natuklasan. May pag-asa na kami noon na malulutas ang kaso. Agad nilang dinala ang cellphone sa forensics para masuri. Pagkatapos ng ilang oras, lumabas ang resulta. Laking gulat ng lahat sa kanilang natuklasan. May isang voice recording sa cellphone, si Sarah. Agad na pinakinggan ng mga pulis ang voice recording. Sa bawat segundo ng pag-play, mas lalong tumitindi ang aming kaba. Doon namin narinig ang boses ni Sarah. Narinig din namin ang boses ni Richard at alam namin na nagtatalo sila. Sa patuloy na pag-play ng recording noon, mas lalong lumalalim ang aming pagkabigla.
narinig namin ang mga masasakit na salita na narinig namin ang pagmamakaawa ni Sarah. At sa huling bahagi ng recording, narinig namin ang isang malakas na sigaw. Narinig namin ang mismong pagkahulog ni Sarah. Sa voice recording noon, malinaw na hindi aksidente ang pagkahulog ni Sarah. May naganap na pagtatalo. May naganap na pananakit. May naganap na pagtulak. Tinulak siya ni Richard. Dahil sa ebidensyang nakita sa cellphone ni Sarah, wala nang nagawa si Richard kundi ang umamin sa kanyang krimen. Muling binuksan ang kaso ni Sarah. Muling nabuhay noon ang pag-asa na makakamit niya ang hustisya. Muli kaming dumalo sa paglilitis. Noong panahon na yon, mas matibay na ang mga ebidensya laban kay Richard. May voice recording na nagpapatunay na tinulak niya si Sarah. May mga testigo na nagpapatunay na may motibo siyang patayin si Sarah. Tumistigo ulit kami ni Edna at ni Trina. Ikinuwento namin ang lahat ng nalalaman namin tungkol kay Richard at kay Sarah. Ibinahagi namin ang aming mga karanasan. Sa pagkakataong yun, hindi na nakapagpanggap pa si Richard. Hindi na niya naitago ang kanyang tunay na kulay. Lumabas na ang kanyang kasamaan at ang kanyang kasinungalingan. Pagkatapos ng ilang araw na paglilitis, nagdesisyon na ang korte. Napatunayang guilty si Richard sa kasong murder. Sinintensahan siya ng habambuhay na pagkabilanggo. Hindi na siya makakalaya pa at hindi na siya makakapanakit pa. Sa wakas, nakamit na ni Sarah ang hustisya na nararapat sa kanya. Nakulong na ang taong pumatay sa kanya at alam namin noon na nakalaya na ang kanyang kaluluwa. Sa wakas, nabigyan ng hustisya si Sarah. Nakulong si Richard at mapagbabayaran na niya ang kanyang kasalanan. Nakahinga na rin kami noon ng maluwag. Isang araw, bumisita sa amin si Trina. May kinuwento siya sa amin na labis naming ikinagulat. May anak sina Sarah at Richard. Nangungulila raw ang bata sa kanyang ina. At dahil sa nangyari, inatake sa puso ang nanay ni Sarah na nag-aalaga sa bata. Pumanaw ito at naging ulila ang bata. Labis kaming naawa sa bata. Walang nagmamahal, walang nag-aaruga, walang nagtatanggol. Nag-usap kami ni Edna at nagdesisyon kaming ampunin ang anak ni Sarah. Alam naming hindi namin mapapalitan ng kanyang ina, pero sisiguraduhin naming bibigyan namin siya ng pagmamahal at aruga na nararapat sa kanya. Kinausap namin si Trina at sinabi namin ang aming desisyon. Tuwang-tuwa siya at sinabing siguradong magiging masaya si Sarah kung malalaman niya yon dahil kahit wala na siya, mapupunta sa mabubuting tao ang kanyang anak. Agad naming inayos ang mga papeles para sa pag-aampon. Hindi naging madali ang proseso pero hindi kami sumuko. Gusto naming maging legal ang aming pag-ampon sa bata. Sa wakas, natapos din noon ang lahat ng proseso at naging legal na naming anak ang anak ni Sarah. Kinuha namin siya sa kanyang tita na nag-aalaga sa kanya pansamantala. Nakita namin sa kanyang mga mata ang lungkot at pangungulila. Niyakap namin siya ng mahigpit at sinabing hindi na siya mag-iisa. Mula noon, naging bahagi na siya ng aming buhay. Tinuring namin siyang parang tunay na anak. Binigyan namin siya ng pagmamahal, aruga, at proteksyon. Nakita namin sa kanya ang katangian ni Sarah, ang kanyang ngiti, ang kanyang kabaitan, at ang kanyang tapak. Alam namin na sa pamamagitan niya mananatiling buhay ang alaala ni Sarah sa aming mga puso. Naging masaya ang buhay namin ni Edna. Napuno ng saya at pagmamahal ang aming tahanan dahil sa anak ni Sarah. Minahal namin siya na parang tunay naming anak. Binigay namin ang lahat ng aming makakaya. Lumipas sa mga taon, lumaki ang anak ni Sarah. Naging matalino at mabait siyang bata. Isang araw, nagdesisyon kaming dalawin ang puntod ni Sarah. Kasama namin ang anak niya. Nakarating kami sa sementeryo. Nilapitan namin ang puntod ni Sarah at ng alay ng bulaklak. Sa pagkakataong yon, may isip na ang anak ni Sarah. Nakakaintindi na siya ng mga pangyayari.
Tumingin siya sa amin at nagtanong, "Nasaan po yung tunay kong tatay? Tsaka ano pong nangyari sa nanay ko?" Nagkatinginan kami ni Edna. Alam naming darating ang araw na yon, pero hindi pa rin kami handa. Nag-alinlangan kami kung sasabihin ba namin ang totoo. Ayaw naming sirain ang imahe na Richard sa mata ng bata kahit na naging masama si Richard. Wala kaming karapatan na kami ang magsabi ng ganon. Pero alam naming kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kaya nagpasya kami na dahil nasa edad na siya na nakakaintindi, dadalhin namin siya sa presinto. Pagdating namin sa presinto, dinala namin siya sa selda kung saan nakakulong si Richard. Nakita kami ni Richard at nagulat siya. Tumayo siya at lumapit sa amin. Nang makita niya ang kanyang anak, napaiyak siya. "Ang laki-laki mo na, anak. Patawad." Doon ikinuwento ni Richard sa kanyang anak ang lahat ng nangyari. Sinabi niya na pinagsisisihan niya na pinatay niya ang kanyang asawa. Sinabi niya na dahil sa kanyang kamalian nawalan ng ina ang kanyang anak. Nagpasalamat si Richard sa amin ni Edna dahil sa mabuting puso namin. Nagpasalamat siya dahil inalagaan namin ang kanyang anak. Humingi rin siya ng pasensya sa mga nagawa niya noon. Umiyak ang anak ni Sarah, pero niyakap niya ang kanyang ama. Sa pagkakataong yun, nakita namin ang kapatawaran sa mga mata ng bata. Alam namin na mahaba pa ang tatahakin naming landas. Pero alam din namin na magkakasama kaming haharap sa anumang pagsubok. Dahil sa huli, ang pagmamahal ang pinakamakapangyarihang puwersa sa mundo. Pagkatapos ng pagdalaw namin kay Richard sa presinto, ramdam ko ang halo-halong emosyon. May lungkot, may awa, pero higit sa lahat may pag-asa. Pag-asa na sa kabila ng trahedya, mayroon pa ring pagmamahal na mananaig. Habang pauwi kami noon sa bahay, tahimik ang aming biyahe. Si Edna nakatingin sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Ang anak ni Sarah naman mahimbing na natutulog sa likod. Pinagmamasdan ko siya. Sa murang edad, napakarami na niyang pinagdaan. Pero alam kong lalaki siyang matatag at mabuting tao. Sa mga sumunod na taon, sinikap naming punan ng pangungulila niya sa kanyang ina. Ibinuhos namin ang lahat ng pagmamahal na kaya na. Pinasok namin siya sa magandang paaralan, sinuportahan sa kanyang mga hilig at higit sa lahat, pinaramdam namin sa kanya na hindi siya nag-iisa. At nakita namin ang kanyang paglaki. Naging isang responsableng estudyante, isang mapagmahal na kaibigan at isang mapagkumbabang individual. Lalo kaming naging proud sa kanya. Lumipas sa mga taon, nakapagtapos siya ng kolehiyo at nagkaroon ng magandang trabaho. May sarili na siyang buhay ngayon, pero hindi niya kami nakalimutan. Patuloy niya kaming dinadalaw at ipinapadama ang kanyang pagmamahal. Isang araw nakaupo ako sa aking rocking chair sa veranda. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Inaalala ko ang lahat ng nangyari. Ang pagkawala ni Sarah, ang pagmumulto niya, ang paglilitis kay Richard at ang pagdating ng anak niya sa aming buhay. Napagtanto ko na walang nangyayari nang walang dahilan. Lahat ng ito ay mayroong layunin. At ang layunin na yun ay ang turuan kami ng aral tungkol sa pagmamahal, kapatawaran at pagtanggap. Sa pagtatapos ng kwentong ito, nais kong magpasalamat sa iyo, Sir Jupiter, sa paglaan ng oras para basahin ang aking kwento. At sa inyong lahat na nakinig, maraming salamat po. Sana'y may napulot kayong aral sa aking ibinahagi. Ang kwento ko po ay hindi lamang tungkol sa trahedya at pagkawala. Ito ay tungkol sa pagbangon, pagpapatawad at pagmamahal. Sa kabila ng kadiliman, mayroon pa ring liwanag. At ang liwanag na yon ay ang pag-asa. Bago ako tuluyang magpaalam, nais kong mag-iwan ng isang tanong na sana'y inyong mapagnilayan. Sa inyong palagay, tama ba ang aming desisyon na ipakilala ang anak ni Sarah kay Richard sa kabila ng kanyang nagawang kasalanan? At tama bang
hinayaan naming si Richard mismo ang magpaliwanag sa kanya ng lahat, sa halip na kami ang gumawa noon. Naway magsilbing inspirasyon ang kwento ko sa inyong lahat. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong pagbabahagi ng iyong makabagbag damdaming kwento. Tunay na isang paglalakbay ang iyong pinagdaanan. Puno ng pagsubok, kalungkutan, ngunit higit sa lahat pag-asa at pagmamahal. Tungkol sa iyong tanong, sa aking palagay tama ang iyong naging desisyon na ipakilala ang anak ni Sarah kay Richard. Bagamat hindi maikakaila ang kanyang nagawang kasalanan, hindi pa rin maiaalis ang katotohanang siya ang ama ng bata. Karapatan ng bata na makilala ang kanyang ama, gaano man kasakit ang katotohanan. At tama rin ang iyong naging pasya na hayaan si Richard mismo ang magpaliwanag sa bata. Sa ganitong paraan, nabigyan ninyo siya ng pagkakataong harapin ang kanyang pagkakamali at magpakatotoo sa kanyang anak. Mas makabubuti ito sa bata dahil direktang mula sa kanyang ama nang galing ang katotohanan, gaano man kasakit. Hindi madali ang inyong pinagdaanan, pero saludo ako sa inyong katapangan, pagmamahal, pag-unawa at pagpapakatao. Naway magsilbi kayong inspirasyon sa iba na kahit sa gitna ng kadiliman, mayroon pa ring pag-asa at pagmamahal na mananaig. At sa pagtatapos ng kwento, ramdam ko ang bigat ng mga pangyayari. Ngunit higit pa roon, ang pag-asa na maaaring magbago ang lahat para sa mas magandang kinabukasan. Sa anak ni Richard at Sarah, huwag mong sisihin ang iyong sarili sa mga nangyari. Hindi mo kasalanan ang mga pagkakamali ng iyong mga magulang. Mahalin mo ang iyong sarili. Piliin ang iyong sariling landas. Magbigay pugay sa iyong mga magulang, sa iyong ina na nagmahal sa iyo ng lubos, at sa iyong ama na kahit nagkamali, nagsisi sa kanyang mga nagawa. Hanapin mo ang kapayapaan sa iyong puso at magpatuloy sa buhay ng may pag-asa. Kay Edna, manatili kang sandigan ni Dave. Sa bawat pagsubok, ikaw ang kanyang lakas. Patuloy mo siyang suportahan at mahalin, ngunit huwag mo ring kalimutan ang iyong sarili. Maglaan ka ng oras para sa iyong sariling kaligayahan at mga pangarap. Dave, ikaw naman ay isang simbolo ng tunay na kabutihan. Alam mo, sa kabila ng trahedyang iyong naranasan, pinili mong maging mapagmahal at mapagpatawad. Ang pag-ampun ninyo sa anak ni Sarah, isang patunay ng inyong malawak na puso at walang hanggang pagmamahal. Huwag ka magbabago, ha? Patuloy kang maging ilaw sa mundo. Sa pamamagitan mo, maraming buhay ang mababak. Richard, kung sakali man na marinig mo ito, alam kong hindi madali ang iyong pinagdadaanan. Ang iyong pagkakamali ay nagdulot ng labis na sakit at pagdurusa. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Para magbago, tanggapin mo ang iyong pagkakasala, harapin ang iyong nakaraan at magsikap kang maging mas mabuting tao. Di ko rin sinasabing madali ang daan patungo sa kapatawaran, ngunit ito po ay posible. Huwag ka mawalan ng pag-asa. Sa pamamagitan ng pagsisisi at pagbabago, maaari mong muling makuha ang tiwala ng iyong anak at ng lipunan. At sa pagtatapos ng ating pakikinig sa kwento ni Dave, dama ko ang bigat ng kanyang mga pinagdaanan. Ngunit higit pa roon ang isang matibay na pag-asa. Isang pag-asa na ang pagmamahal sa huli ang mananaig. Sa puntong ito, nais kong ihayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa inyong lahat na naglaan ng inyong oras at puso upang makinig sa kwento ni Dave. Naway ang kanyang salaysay ay magdulot sa inyo ng inspirasyon. Nagturo ng mahalagang aral at nagbigay ng lakas ng loob upang harapin ang inyong sariling mga pagsubok. Ngunit ang ating kwento, hindi dito nagtatapos. Bagkus ito po ay isang paanyaya upang tayo'y magmuni-muni at magsimulang magbago. Kaya nais kong ibahagi ang ilang payo at mensahe mula sa kaibuturan ng aking puso para po sa inyong lahat. Una, maging mapagmahal at mapagpatawad. Sa mundo kung saan laganap ang galit at puot, piliin nating maging iba. Piliin nating magmahal kahit na mahirap. Piliin nating magpatawad kahit na masakit. Sapagkat sa pagmamahal at kapatawaran, tayo po ay lumilikha ng isang magandang mundo. Pangalawa, wag na wag tayong mawalan ng pag-asa. Ang buhay ay puno ng pagsubok at hamon.
May mga pagkakataong tayo'y madarapa at masusugatan, ngunit huwag tayong sumuko. Sa bawat pagbagsak, bumangon tayong muli. Sa bawat pagsubok, maghanap tayo ng pag-asa, sapagkat sa pag-asa, tayo ay nagkakaroon ng lakas upang magpatuloy. Pangatlo, magpakabuti po tayo sa lahat ng oras. Gawin natin ang tama, kahit na walang nakakakita. Maging tapat tayo sa ating sarili at sa ating kapwa. Maging responsable tayo sa ating mga gawain. Maging ilaw tayo sa mundo. Sapagkat sa paggawa ng kabutihan, tayo po ay nagbibigay ng inspirasyon sa iba. At ngayon, bago tayo tuluyang magpaalam, nais kong ibalik sa inyong tanong ni Dave. Sa inyong palagay, tama kaya ang kanyang desisyon na ipakilala ang anak ni Sarah kay Richard sa kabila ng kanyang nagawang kasalanan? Tama bang hinayaan nilang si Richard mismo ang magpaliwanag sa kanyang anak sa halip na sila ang gumawa noon? Naway ang tanong na ito maging gabay sa inyo. Naway ang kwento ni Dave magpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa inyong mga puso. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli ako ito, si Jupiter. Laging nagpapaalala na kayo ang bida sa inyong kwento.